Semis bound si Pinay tennis ace Alex Ayala sa Mubadala DC Open sa Amerika. Natalo ni Alex sa quarterfinal si Elina Svitolina sa score na 6-3 at 6-4. Sunod na mga kalaban ni Alex ang dating world number 1 na si Naomi Osaka. It's a sixth win over a top 10 player this season as she books a third set. Oh, there's so many things that I've learned about the tour, about myself, what it takes to sustain this level, both physically and mentally, and just the effort you need to have to, hang with these top players and stay there. I'm just at the beginning of that learning process, so I'm really excited for what's ahead. Salamat mga kapwang Pinoy. Magkita tayo bukas. Pinataw na parusa ng DPWH ang contractor ng isang proyekto sa Pasay City matapos mahulog ang isang PWD sa nakabukas na drainage. Ang nahulikam na insidente sa pagtutok ni Bea Pinlac. Tumatawid si Lord Phil Cruz sa FB Harrison Street, Pasay City hapon noong July 26. Dahil totally blind si Cruz, winasiwas niya ang hawak na baston para makapang anumang nasa harapan niya at para makita siya ng mga motorista. Pero pagkatawid, nahulog si Cruz sa bukas na drainage sa kalsada na kinukumpuni. Karaniwan na po sa akin yung naglalakad ako mag-isa na kasi pagpapunta sa trabaho or sa mga home service, talaga ako lang. Medyo kinabahan pero nawala din kaagad. Sabi niya, okay lang ako, okay lang. Pero hindi kasi baka mamaya kung ano yung tumama, yung ulo. Nakakalungkot lang na merong ganun, 'di ba? Na yun nga, yung butas na kalsada. Lalo pa kung gabi siguro, hindi siya makikita na may nalaglag dun. Maswerteng nakita agad si Cruz ng isang rider at tinulungan siya nito at ng mga tao sa paligid. Nagkagalos sa braso si Cruz. Nakipag-ugnayan na sa kanya ang Department of Public Works and Highways at Pasay City Social Welfare and Development Department para magpaabot ng tulong. Ayon sa ilang nakausap namin sa lugar, 1 linggo nang nakatiwangwang ang kinukumpuning drainage. Meron siyang yung nakasakong buhangin, yung pinag-alisan nila, nakalagay sa sako. Tapos nakalagay yun doon, nakakover. Yung nakapalibot ba, pero wala yung kulay yellow. Sa pahayag ng DPWH, sa kanilang paunang investigasyon, binuksan ang nasabing manhole para sa concrete curing o pagpapatuyo sa semento. Pero hindi ito nilagyan ng harang o anumang hazard warning device. Pinatawan na ng sanctions ang kontraktor ng proyekto dahil sa mga paglabag sa safety standards. Kontraktor din ang pinagbayad sa medical expenses at distress na idinulot nito sa biktima. Tuluyan ang natakpan at nakumpuni ang drainage kung saan nahulog ang biktimang PWD. Ayon sa pamunuan ng Barangay 73, nagpulong na sila kahapon kasama ang LGU at ang kontraktor ng proyekto. Tinakpan na. Di ba? May nahulog na kasi. Kaya sana ayusin naman. Sabi ng Pasay City LGU, nag-iikot na ang mga tauhan ng kanilang engineering office para siyasatin ang seguridad ng mga proyekto sa lungsod. Ang National Council on Disability Affairs binigyang diin na ayon sa batas, dapat laging may sapat na harang at warning signs sa paligid ng mga bukas na drainage, construction site at iba pang lugar na posibleng ikapahamak ng publiko. Ayon naman sa Move As One Coalition, hindi lang mga bukas na drainage ang mga panganib sa daan na araw-araw kinakaharap ng mga commuter, PWD man o hindi. Isinusulong din ng grupo na mapondohan na ng gobyerno ang Philippine Road Safety Action Plan. Napakahalaga na ang pagkilos natin ay prevention at mitigation at pag-create daw din ng Road Safety Council sa local government unit. No? Kung seryoso talaga ang gobyerno para sa road safety natin, kailangan kung ano yung binababa galing sa national, dapat ito ay na-adapt din at ma-ensure ng local government unit. Gawing ligtas po para naman safe lahat maglakbay. Nawalan naman kami ng panipera yung kakayahan namin na mamuhay ng payapa at maayos. Yun na lang ang natatangin namin pag-asa. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Iginiit ng ambassador ng China na para sa depensa at hindi para sa expansion o pagpapalawak ng teritoryong operasyon ng kanilang militar. Pinalaga niya ng ating Coast Guard. Depensa raw bang maituturing ang panggigipit nila sa ating mga mangingisda. Nakatutok si JP Soriano.
Ang pagpapalakas ng China sa kanilang militar ay para sa kanilang depensa at hindi raw para palawakin ang kanilang teritoryo. Yan ang iginiit ni Chinese Ambassador Qin Quan sa harap ng matataas na opisyal ng Chinese Defense Attaché sa pagdiriwang ng 99th founding anniversary ng People's Liberation Army of China. Sabi ni Ambassador, patuloy na isinusulong ng China ang independent at foreign policy of peace na nakaangkla sa peaceful development at national defense policy na nakatuon sa pagdepensa. Hindi aniya kailanman maghahangad ang China ng hegemony o dominasyon o kaya expansion o pagpapalawak ng teritoryo. Ang pahayag ni Qing nataon matapos ang pahayag ng kanilang foreign ministry na naayon sa international law and common international practice ang namataang barko ng kanilang navy sa bahagi ng Luzon. Pinalagan at kinuwestiyon ito ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea na si Rear Admiral J. Tariela. Tanong niya, ibig bang sabihin ng Chinese Ambassador, depensa lang ang panggigipit ng Chinese Maritime Forces sa mga Pilipinong mangingisda? Patian niya ang mga ginagawang militarization at illegal na istruktura ng China sa Southeast Asia. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea, na ayon sa China ay bahagi ng kanilang teritoryo base sa kanilang 9-9 historical map. Pero ibinasura na ito ng 2016 Arbitral Award at kinatigan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi kinikilala ng China ang desisyon. Para palakasin pa ang panalo ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award, formal na iniharap ng Pilipinas sa United Nations ang partial claim nito sa extended continental shelf sa West Philippine Sea, kasama na ang Baho de Masinloc na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Layo nitong itakda ang hangganan ng karapatan ng bansa sa seabed at mga likas na yaman na lampas sa 200 nautical miles. Ayon sa DFA o Department of Foreign Affairs, bahagi ito ng pagsusulong ng rule of law, kapayapaan at proteksyon sa kabuhayan at yamang dagat ng mga Pilipino. Ang pagtatakda ng Pilipinas ng baseline sa paligid ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal, tinawag ng Chinese Foreign Ministry na iligal at walang bisa. Paglabag umano ito sa territorial sovereignty ng China. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Physically and emotionally healthier daw ngayon si Asia's multimedia star Alden Richards. Kabilang sa mga pinagkakaabalahan niya ang upcoming documentary na tatalakay sa mga problema ng sektor ng edukasyon sa bansa. Narito ang aking chika. Kapansin-pansing mas fit na ngayon si Alden Richards sa pagpapatuloy niya ng kanyang favorite pastime na biking and running. Nagbalik na nga raw ang kanyang ideal at healthy weight. Pero more than just weight loss, mas naging healthy na rin ang kanyang approach sa maraming bagay. Ako siguro yung approach ko is not about weight loss. Now that I'm 34, my perspective in life is changing as well. It evolves as well. So, iba ko na tingnan yung buhay. Kumbaga, parang for me to be available to the people I care about, I have to take care of myself. Simulan ko na rin ulit yung pagbalik sa gym for workouts. But it's really more of self-care for me to be available to my loved ones. Hindi man daw madali sa umpisa, pero naging dedicated si Alden in the last 3 months. Hindi lang siya about what I eat, what I do. It's also what I think, what I consume. So of course, what I consume in terms of intellect. Like yung mga pinapanood ko, iba na yung preference ko ngayon. It's a holistic shift, basically. Marami ring humanga kay Alden sa paggawa niya ng kanyang kauna-unahang documentary sa GMA Public Affairs na Rebuilding Broken Rooms. Nakakaawa yung mga bata na gustong matuto. Mas pinipili na lang nilang mag-survive kaysa mag-aral. Tatalakayin dito ang problema sa congested classrooms na nakakaapekto sa literacy rate ng mga Pinoy. And I saw personally the conditions. Pag tinatanong ko yung mga bata, bakit pag tinatanong ko yung mga guro, normal to sa kanila. Makeshift classrooms, dikit-dikit, sobrang init. Yung standard ratio ng 1:35, meaning one classroom is to 35 students. Bakit merong classrooms na 1:145, 1:75? Bakit tayo umaabot sa ganun? To think this year nag-allocate po ang government ng 1 trillion pesos for education last February. Mapapanood ang dokumentaryo sa susunod na Sabado, August 8.